Sa kalagitnaan ng labanan ngayon ng Israel at ng Palestine, kahanga-hangang nanatili ang dakilang tunnels ng Hamas na hindi masira-sira ng Israel. Ang Gaza Strip, isang rehiyong may mataas na populasyon, ay tahanan sa mahigit 2 milyong residente na naglalakbay ng 25 miles sa pagitan ng mga hangganan ng Israel at Egypt. Sa ilalim ng malawak na lupain na ito, matatagpuan ang isang malawak na labyrinth ng mga kuweba na pangunahing itinayo ng Hamas, isang grupo na tinukoy ng Estados Unidos bilang isang teroristang organisasyon na may control sa ganitong enclave ng mga Palestinian. Sa kamakailang malawakang pagsalakay ng Hamas noong ika-7 ng Oktubre, ang Israel ay naghahanda para sa posibleng operasyong panglupit sa teritoryo. Ang komplikadong subterranean network na ito ay maaaring maglaro ng mahalagang bahagi sa labang ito. Ito ang dahilan kung bakit pinipilit ng mga eksperto ang kahalagahan ng mga kuweba na ito sa konteksto ng urban sa labanan, sapagkat may potensyal itong gawing mas mahal para sa mga sundalong Israeli at mga sibilyan ng Palestinian. Ang pagkakaroon ng underground network na ito ay nagmula pa sa mga dekada na ang nakalilipas sa Gaza. Una, ang mga kuweba ay pangunahing ginagamit para sa pagpapalusot ng mga kalakal at armas mula sa Egypt patungo sa makitid na lupaing ito, na halos doble ang laki kumpara sa Washington, D.C. Gayunpaman, sa paglipas ng panahon, ang mga kuweba na ito ay naging mahalagang yaman sa militar para sa Hamas. The underground maze was largely built by Hamas. It is a 4-minute walk with the dangers of death any moment. Show off the labyrinth of tunnels deep below the Gaza Strip. Sa panahon ng tunggalian noong 2014, nilibot ng Israel Defense Forces or IDF ang isa sa mga tunnel na ito na itinayo ng Hamas. Ito ay isang kamanghamanghang karanasan na nagpapakita ng kahusayan ng mga istrukturang nasa ilalim ng lupa na ito. Ang mga tunnel ay maluwag, may sapat na espasyo kahit para sa isang taong may katamtamang taas. Matibay ang mga ito na may mga bakal na kalakip at mga linya ng komunikasyon. Bukod dito, meron silang isang sistema na parang riles na nagtatakbo sa buong haba ng tunnel na nagpapahiwatig ng antas ng inhinyera at disenyo na nagpapagawang makapangyarihan ang mga ito para sa Hamas. Noong digmaang 7 linggo ng Israel sa Gaza noong 2014, iniulat ng Israel Defense Forces or IDF ang pagkasira ng 32 tunnels. Ang mga tunnel na ito ay nagsilbing taguan ng mga armas, kagamitan at tropa, habang pinapayagan din ang mga kasapi ng Hamas na maglunsad ng mga sorpresang atake gamit ang mga cross-bordering na mga network sa ilalim ng lupa. Sa mga taon matapos ang tunggalian na yun, patuloy na pinalawak at pinagtibay ng Hamas ang kanilang infrastruktura ng tunnel na nagtutulak sa Israel na patuloy itong tukuyin. Ang mapa na batay sa impormasyon mula sa IDF ay nagpapakita ng mga network ng tunnel na iniulat ng Israel na nasira. Inaasahan na isang malalim na network sa ilalim ng lupa ang patuloy na umiiral na maaaring harapin ng Israel kung sakaling magpasya itong pumasok muli sa Gaza. Ayon sa mga dating opisyal ng seguridad ng Israel, sinabi nila na ang Hamas ay nagtayo ng mga daang milya ng mga tunnel sa ilalim ng lupa sa nakalipas na mga taon. Sa paghahanda ng Israel para sa posibleng pagsalakay sa lupa ng Gaza, ito ay nagsasagawa ng mga airstrike na layunin at pagtama sa subterranean network. Ang estratehiya ay tila nakatuon sa pagwasak ng karamihang network ng mga tunnel bago isagawa ang pagsalakay sa lupa. Gayunpaman, ang operasyong ito ay nagdadala ng malalaking hamon para sa mga puwersa ng Israel dahil sa komplikado at magkasamang kalikasan ng mga tunnel na ito sa ilalim ng lupa. Isa sa mga pinakamalalaking hamon sa pakikitungo sa mga tunnel na ito ay ang kanilang eksaktong lokasyon. Ang urban na kalagayan ng Gaza ay may mataas na populasyon, kaya't napakahirap hanapin ang eksaktong lokasyon ng patuloy na tunnel, lalo na kung ito ay maaaring malalim sa ilalim ng lupa. Ang pagkakakilala sa pagitan ng lokasyon ng tunnel at iba pang aspeto ng urban na kapaligiran tulad ng mga pagkakaiba-iba sa hiyolohiya o mga elemento ng estruktura ay nagbibigay ng matinding hamon. Kaalam, tulad ng pinangako ko, para matanggap ang 20,000 free ebooks na makakatulong sa iyo, i-check ang link sa description at comment section ng videong ito para mag-join sa ating exclusive Facebook group.
Kahit na matagpuan ng matagumpay ang isang tunnel, maaaring magdulot ng hamon ang karagdagang mga factor tulad ng kanyang lalim para sa mga precision bombing. Ang epekto ng pagwasak sa isang network ng tunnel ay nakadepende hindi lamang sa tamang kaalaman ng kanyang subterraneang lokasyon, kundi pati na rin sa pagkakaroon ng kinakailangang lakas ng pangpasabog para makasira ng isang tunnel na maaaring malibing sa ilalim ng mga layer ng beton, metal at iba pang materyales na bahagi ng urban na kapaligiran, pati na rin ang mga materyales na ginagamit sa paggawa ng tunnel. Isa sa mga pinakamahalagang hamon sa pakikitungo sa mga tunnel na ito ay ang eksaktong lokasyon nito. Ang urban na kalagayan ng Gaza ay ang mataas na populasyon, kaya't napakahirap hanapin ang eksaktong lokasyon ng patuloy na tunnel, lalo na kung ito ay maaaring malalim sa ilalim ng lupa. Ang pagkakakilala sa pagitan ng lokasyon ng tunnel at iba pang aspeto ng urban na kapaligiran tulad ng mga pagkakaiba-iba sa hiyolohiya at mga elemento ng istruktura ay nagbibigay ng matinding hamon. Kahit na matagpuan na matagumpay ang isang tunnel, maaaring magdulot ng hamon ang karagdagang mga factor tulad ng kanyang lalim. Para sa precision bombing, ang epekto ng pagwasak sa isang network ng tunnel ay nakadepende hindi lamang sa tamang kaalaman ng kanyang subterraneang lokasyon, kundi pati na rin sa pagkakaroon ng kinakailangang lakas ng pagsabog upang makasira ng isang tunnel na maaaring malibing sa ilalim ng mga layer ng beton, metal at iba pang materyales na bahagi ng urban na kapaligiran, pati na rin ang mga materyales na ginagamit sa paggawa ng tunnel. Ang kaugnayan ng mga tunnel sa mga pagsalakay ng himpapawid ay nagiging sanhi ng kalakasan nito laban sa mga aerial attack. Bukod dito, anumang operasyong Israeli na layunin ang pagwasak sa sistema ng tunnel sa Gaza ay maaaring madagdagan ng komplikasyon dahil sa posibilidad ng pagkakaroon ng mga bihag. Ayon sa mga pahayag mula sa armadong paksyon ng Hamas sa Telegram, nagpapahiwatig ito na ilang individual ay maaaring nakakulong sa mga underground tunnel na maaaring magdagdag sa karagdagang komplikasyon sa anumang operasyong militar. Video Hamas propaganda distributed by the Israel Defense Force. We were given exclusive access inside these still active tunnels. Security sources say a Hamas tunnel network hundreds of miles long and up to 260 feet deep. Kaalam, ano ang masasabi mo sa ating nakakamanghang topic ngayon? Ano ang masasabi mo sa tunnels ng Hamas? Aantayin ko ang sagot mo sa comment section. Huwag mong kalimutang i-like ang ating video at mag-subscribe ka na rin sa ating channel. At siguraduhin na panoorin ang next videos na siguradong magugustuhan mo. Ito po ang inyong kaalam na nagsasabing knowledge has a beginning but no end.